Inaanyayahan po ang bawat isa na buksan po natin ang ating Biblia. Tayo po ay nasa aklat ng Hebreo. Balik po tayo sa ating sermon series on the book of Hebrews. Nasa chapter 2 po tayo, no? Binasa natin kanina yung verse 5 until verse 18. Sa ngayon po, basahin na lang natin yung verse 10, yung pinaka-central verse po natin. At atin pong basahin siya sa English Standard Version. Hebrews chapter 2, verse 10. Kung nakiyan na po kayo, sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Hebrews chapter 2, verse 10. For it was fitting that He, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering. The founder of their salvation. Tayo po'y sandaling yumuko at tayo po'y manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, aming pong Ama na nasa langit, mabuti, mapagbiyaya, mahabagin at mapagpala. Patuloy po namin pinagpapasalamat ang maganda pong panahon at ang pag-iingat niyo po sa amin na kami ay narito muli at nagkatipon upang sumunod po sa isa sa inyong pinagbibilin sa amin na kami po ay sama-sama na manambahan sa iyo pong dakilang pangalan. Dalangin po namin, Panginoon, bahagi po ng aming pananambahan ay ang pangangaral at pakikinig po ng iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat salita na mabibigkas sa pulpito pong ito ay magsilbi po sa amin na kalakasan sa aming buhay pananampalataya, lalo na po sa mga nanlulupaypay, sa mga nangihina. Makita po namin, Panginoon, ang kalakasan sa kaluwalhatian po ng aming Panginoong Kristo, na siyang aming pong tanging pundasyon ng aming kaligtasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, bigyan niyo kami ng wisdom, knowledge, understanding, also the desire and the ability to fulfill, Panginoon, whatever it is that you are going to command us, para patuloy po kami, Panginoong, lumago sa aming buhay pananampalataya, maging masigasig sa aming buhay paglilingkod sa iyo, at makapagbigay po ng kaluwalhatian sa iyo po. Kaya salamat po sa umagang ito. Ngayon pa lang pinagpapasalamat na po namin ang katagumpayan at pagpapala ng iyong salita sa aming buhay at sa aming pong iglesia. Kaya sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Kakaupo na po ang bawat isa. Medyo mahaba po yung ating talata, no? From verse 5 hanggang 18 ay binasa po natin kanina. At yung pinaka-central verse po natin is yung verse 10. Kung maalala nyo po, last week ay nasa sermon series tayo on the book of Psalms. No? Ngayon po, balik tayo sa sermon series on the book of Hebrews. Pagbabalik tanaw lamang po, ang Hebrews po is a book, but technically, isa po siyang liham or letter. Ito ay sinulat sa mga bagong mananampalataya na mga Hudyo, na kung saan sila ay nakakaranas ng pag-uusig mula sa kanilang kapwa ng mga Hudyo, doon sa kanilang dating pananampalataya, and nape-pressure sila na mag-give in, o nape-pressure po sila na bumalik doon sa kanilang lumang pananampalataya. Kaya isinulat po ang aklat na ito upang ipakita ng author, hindi natin matukoy sino yung author, maipakita ng author sa mga bagong mananampalatayang Hebreo na ito, na ang Panginoong Kristo ay supremo at sapat na sa ating buhay pananampalataya at ating pamumuhay. Na ito po ay magsilbing kalakasan sa kanila na huwag silang magpadaig doon po sa tinatawag na pag-uusig at bumalik sila sa kanilang lumang pananampalataya. Yun po yung layunin ng Book of Hebrews from an unknown author, ngunit sinulat siya sa mga Christians, especially the Hebrew Christians, na nasa diaspora o yung nagkawatak-watak, nagkahiwa-hiwalay because of terrible persecution. At last na atin pong week na pangangaral po on the book of Hebrews, pinaalala po sa atin yung danger of neglecting the salvation offered by Christ. Yung panganib, yung panganib na anong klaseng panganib? Panganib ng pagbawalang bahala natin sa kaligtasan na inialok ni Kristo. No?
May possibility na tayo po ay manlamig, no? Dahil sa ating kapabayaan din po mismo, sa ating mga spiritual habits. Kaya nga, mahalaga po na meron tayong GC sa church, no? Small grouping. Yan po ay pagpapaalala na merong panganib na pababayaan natin ang ating pananampalataya at matagpuan po na hindi pala totoo yung pananampalataya natin all along. Kaya may danger of neglecting the salvation offered by Christ, ayon po sa chapter 2, verse 1 to 4. Ngayon, sa verse 5 to 18, makikita po natin dito na ano ang tema nung mahabang binasa natin na yon. Kung nasa isang pananalita, anong matatawag natin yung verse 5 to 18? Yung po yung tinatawag po dito na tinutukoy na si Jesus o ang Panginoong Jesucristo is the founder of our salvation. Yung verse 5 to 18, kung ating i-boil down into one sentence, Jesus is the founder of our salvation. Si Jesus ang pundasyon ng ating kaligtasan. At sa binasa natin, alam nyo, binanggit doon na si Kristo ang pundasyon ng ating kaligtasan at nandun po yung 4 na dahilan kung bakit siya ang pundasyon ng ating kaligtasan. There are 4 reasons why Jesus is the founder of our salvation. 4 po yun. From verse 5 hanggang 18, no, yung unang dahilan is yung 5 hanggang chapter 9. Yung pangalawang dahilan is yung verse 10 hanggang chapter 13. Yung ikatlo ay yung verse 14 hanggang 15. And finally, yung 16 to 18 is the 4th reason o ika-4 na dahilan why Jesus is the founder of our salvation. Kaya ang pamagat po ng ating preaching for this morning is the founder of our salvation. Hihimayin natin. Pag tinanong tayo, sinong pundasyon ng ating kaligtasan? Walang iba, ang Panginoong Jesucristo. Pag tinanong ka ngayon, bakit? Bakit siya ang pundasyon ng iyong kaligtasan? Masasagot po natin yan sa pamamagitan ng Hebrews chapter 2, verse 5 to 18. Now, yung unang reason, the first reason why Jesus is the founder of our salvation is because, sabi po doon sa verse 5 to 9, He restored our human dignity. Ibinalik niya, ipinanumbalik niya ang ating dignidad bilang mga tao. Balik tayo sa Bible. Tingnan niyo po yung verse 6. Tingnan niyo po yung Bibles. Sabi sa verse 6, It has been testified somewhere, What is man that you are mindful of him, or the son of man that you care for him? Tingnan niyo verse 7, You made him a little while lower than angels. You have crowned him with glory and honor. Verse 8, Putting everything in subjection under his feet. Anong sinasabi po dito? Sa madaling salita, mababasa po natin yan na ang orihinal na disenyo ng Diyos sa tao ay ang maging tagapamahala ng sannilikha na meron siyang dignidad. Yan ang original na design sa atin ng Lord, to be dignified rulers of creation. Maging tagapamahala na may dignidad ng sannilikha ng Diyos. Hindi mga anghel. Actually, preach to ni Elder Rickson nun sa Psalm ano nga po yun? Psalm 6 ba? Nasa Psalm siya Yung preach natin sa sermon series on the book of Psalms, yung dignity ng tao, nandun mababasa natin. At yung Psalm na ito ay from Psalm 8, no? Ito ay, kaya pag nakita niyo sa Bible na merong yung quote and quote, ibig sabihin galing yan from the Old Testament, no? At diyan ang sinasabi, pinatutungkulan, pinapaalala sa atin na ang tao ay, ang original na disenyo ng Diyos sa kanya ay maging isa pong dignified ruler of creation. O isa pong tagapamahalang may dignidad ng sannilikha na ginawa ng Diyos. At yung detail niyan, mababasa natin sa Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Ano po nangyari sa Garden of Eden nung time na yan? Ang Diyos ay inilagay niya sa ilalim ni Adan o ng tao ang pamamahala sa sannilikha. Yun yung original design para sa iyo at para sa atin. To be dignified rulers of creation. Pero pagdating natin ng verse 8, tingnan niyo sa verse 8, yung kalahati na lang ng verse 8, sabi doon, Yet at present, we do not see everything in subjection to Him. Na sa panahon ngayon, nakikita natin na yung pong original na disenyo ng Diyos sa tao ay nasira, hindi ganap. Nakalagay, yet at present, we do not see everything
in subjection to Him. Bakit po? Nang pumasok ang kasalanan doon sa halamanan sa Eden, sa pamamagitan ni Adan, nasira ang disenyo ng Diyos sa tao bilang isang marangal na tagapagmahala ng kanyang sanlilikha. Nasira. Because of our ninuno, sino? Si Adan. Sa halip ngayon nakikita natin, sa halip na ang tao ang namamahala sa sanlibutan, ang sanlibutan ay pinamamahalaan ang buhay ng tao. Yung mga makasalanang layaw ng sanlibutan, yung mga alalahanin sa buhay, siya ang namamahala sa tao ngayon. Baliktad. Yung original design was destroyed. Kaya tingnan nyo yung mga drug addicts. Tingnan nyo yung mga gambling addicts. Nawawala ang dignidad. Tama po ba? Tingnan nyo po yung mga tinatawag nating LGBTQIA++ community. Pag nagparada sila, ay sobrang laswa. Nawawala ang dignidad ng tao. Pansinin nyo po yung mga politiko, kahit ang gaganda ng bihis, nahuhuli na oras ng Senate hearing ba yun? Nanonood ng isabong. Ang ganda ng bihis pero nawala ang dignidad. Tingnan niyo po ang sitwasyon ng mga mahihirap. Napapanood natin sa documentary, yung pagkain tinapon, pinupulot, niluluto ulit. Yung dignidad ng tao nasira. Tingnan natin yung mga nahulog sa prostitution. Tingnan po natin yung mga iba't ibang kalalagayan ng tao ngayon, makikita natin na wala yung dignidad. Because of sin, yung human beings, they lost their dignity. And in verse 9, tingnan nyo sa verse 9, kaya napaka-importante yung incarnation of Christ. Ano ibig sabihin nun? Yung pagkakatawang tao ni Kristo. In verse 9, tingnan nyo po. Sabi doon, but we see, sino? But we see, sino po? Jesus. And then later, tingnan niyo po, crowned with glory after suffering death. Ng Panginoong Kristo, pagkatapos niyang magdusa, siya po ay dinagyan ng putong na korona at siya ay niluwalhati. Tingnan niyo po, nung si Adan po ay nabigo at nasira niya yung dignidad ng sangkatauhan dahil sa kanyang pagkain mula doon sa pinagbabawal na puno, ang Panginoong Kristo, ibinalik niya ang dignidad ng tao sa pamamagitan ng pagkamatay ng kahiya-hiya sa puno din. Pansin niyo po yon? Nang nagkatawang taong Panginoong Kristo na pagtagumpayan niya yung kabiguan ng ating ninunong si Adan. Kay Adan na wala ang dignidad ng tao, kay Kristo, ibinalik niya yung dignidad ng tao. And this is the reason why we see many testimonies of former drug addicts, former prostitutes, former homosexual, former criminals who are restored to their dignity by faith in Christ. Dami ko pong kakilala na galing munti na pastor ngayon. Si Pastor Jonathan doon sa Siargao Island, dati siyang wanted doon. Pinaghahanap, doon siya nahuli, nakulong siya sa Bilibid. Pagbalik niya ng Bilibid, mga pulis ang nakikinig sa kanya. Mayor ang nakikinig sa kanya. Bible study niya yung mga government official. From being isang pusakal na kriminal, na nampalatay siya kay Kristo, ibinalik ang kanyang dignidad. So Jesus is the founder of our salvation. Why? Because He restored our human dignity. Sabi po ni John Calvin, ang ganda noong kanyang quote sa Institutes of the Christian Religion, sabi niya, Christ has come to restore us to the dignity from which we had fallen. Ibinalik tayo ni Kristo sa ating dating dignidad na disenyo ng Diyos kung saan po tayo nahulog. Whatever we have lost in Adam, we recover in Christ. Jesus is the founder of our salvation because He restored our human dignity. Kaya kung si Kristo ang pundasyon ng iyong kaligtasan, mamumuhay ka ng ayon sa marangal na layunin ng Diyos. Kung ikaw ay dating homosexual, babalik ka doon sa iyong original na gawa sa iyo ng Diyos.
Kung ikaw ay dating kriminal, ikaw ngayon ay ibabalik ng Diyos dun sa iyong dating dignidad. Pawawalang sala ka at gagamitin ka niya. Kung ikaw ay dating nangangalunya, kagaya ng woman on the well, iiwanan mo ang relasyon na yan at susunod ka kay Kristo at ibabalik ka sa iyong marangal na kalalagayan. Ang dami po ng mga undignified human beings na nung natagpuan nila si Kristo, ibinalik sila sa kanilang dignidad. Kaya yan ang unang-una po. Paano mo malalaman kung si Kristo ang pundasyon ng iyong buhay? Namumuhay ka ng ayon sa kanyang layunin. Hindi sa iyong sariling layunin sa iyong buhay, kundi sa layunin ng layunin ng Diyos na magbabalik sa iyo ng iyong dignidad. So that is the first point. Bakit si Jesus ang founder of our salvation? Because He restored our human dignity. Second reason, verse 10 to 13. Pero basahin lang natin yung half ng verse 10 hanggang 11. No? Bakit si Jesus ang founder of our salvation? Second is He sanctified us as God's children. Pinabanal niya tayo bilang anak ng Diyos. Verse 10, sabi po doon, yung half lang ng verse 10 po. Yung second half. Bringing many sons to glory should make the founder of their salvation perfect through suffering, for He who sanctifies and those who are sanctified all have one source. Pinabanal tayo ng Diyos bilang kanyang anak. Sabi doon, no? Many sons to glory. For He who sanctifies us. In verse 10 to 12, makikita natin na yung mga nanampalataya kay Kristo were sanctified by Him as God's children. Pinabanal ni Kristo ang mga nanampalataya sa Kanya bilang mga anak ng Diyos. Alam nyo, yung sanctify kasi ay theological term po yan. Medyo malalim siya. Pag sinabi pong sanctify, ano ibig sabihin nito? Is to be made holy. Sa magaang saling Ingles. Yung made holy, ayan po yung kinatawag natin. Ano ba yung holy? No? Kasi yung holy, minsan, nami-misunderstand natin ano yung holy. When you say holy, hindi yan yung kagad na naisip. Hindi na nagkakasala, holy na eh. Hindi po. Ang talagang totoong ibig sabihin ng holy, it means consecrated or separated. Inihiwalay. Ang Diyos ay holy, holy, holy dahil hiwalay siya sa ating lahat. Tayong lahat ay makasalanan, siya ay banal, banal, banal. Naiiba, natatangi. Ngayon, nung tayo nanampalataya kay Kristo, we were sanctified. We were separated. Saan tayo inihiwalay? Alam nyo, pinabanal tayo ni Kristo, inihiwalay niya tayo mula sa makasanlibutang mundo na kinikilala ng John 6:44 bilang mga anak ng Diablo. At ngayon, ikaw ay inihiwalay bilang ano na? Anak nino? Anak ng Diyos. Yun yung ibig sabihin ng sanctification. Inihiwalay ka, ibinukod ka. Ang buong sanlibutan ng pagkakakilanlan nila, sila ay anak ni Satanas. Sinabi ni Jesus yan dun sa mga Pharisees. Pero ikaw na nanampalataya kay Kristo, inihiwalay ka niya, yun yung ibig sabihin ng pinabanal, inihiwalay ka niya bilang ano? Ang identity mo ngayon ay anak ka na ng Diyos. Yung mga nanampalataya, nagtiwala kay Kristo, was sanctified or separated, made holy from the perishing world as God's children. At hindi doon natatapos yun. Hindi po doon natatapos yun. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay iprinoklama o kinilala ni Jesus bilang kanyang mga kapatid. Tingnan nyo, verse 12 to 13, mababasa natin doon. This is quoted from Psalm 22, na ikaw ay kinilala ni Kristo bilang kapatid. Kaya wala na pong magpapray ng Papa Jesus. Mali po yun. Hindi mo Papa si Jesus. Ang Papa natin, yung Heavenly Father. Siya yung Ama natin. Si Jesus, sabi diyan, ay kapatid po natin. He is the firstborn. Siya ay kuya po natin. At tingnan niyo po, pinapakita sa talatang yan na hindi ka ikinahihiya ni Jesus. Sabi doon, proud si Jesus sa iyo. He is not ashamed to proclaim na ikaw ay kapatid niya. Kaya ang tanong ngayon, bakit ikaw kinakahiya mo si Jesus, hindi mo mai-share sa iyong mga kamag-anak,
Kasama sa trabaho, sa iyong sa publiko. If Jesus is not ashamed of you, bakit tayo minsan nahihiya? Remember, may sinasabi din si Jesus diyan, no? Sa bagay na yan. And later, makikita natin. Sabi ni Heinrich Bullinger, isa sa mga reformers, sa Second Helvetic Confession, sabi niya, by Christ's merit, we are adopted into the family of God and made His children. Anong identity mo ngayon? Ikaw ay anak. Christ is the firstborn. Oh, kitams? Kuya. Kaya wala nang magpa-pray ng Papa Jesus, ha? Theologically incorrect yun. Biblically incorrect yun. Christ is the firstborn among many. Sabi doon, sino yung brethren? Tignan mo yung katabi mo. And we are made partakers of the same Spirit. Jesus is the founder of our salvation because He sanctified us as God's children. At siya ay proud sa iyo. Kahit ikay makasalanan, proud siya sa iyo. Bakit? Namatay ako para sa Kanya eh. On the day of judgment, proud si Jesus na sasabihin, kapatid ko ito. Sasabihin niya sa Heavenly Father, kapatid ko ito, anak mo siya. He is proud of you. He is not ashamed sa atin. Publicly, He proclaimed this. At yung writer ng Hebrews, he quoted from Psalm 22 na nagpapakita that He joyfully proclaims, He is rejoicing that we are His brothers and sisters. We are God's children. Kaya malalaman natin, if Jesus is the founder of our salvation, malalaman natin kung totoong si Kristo ang pundasyon ng ating kaligtasan, kung hindi natin kinahihiya ang ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos at hindi natin ikinahihiya ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa sanlibutan. Kanina, di ba? When we acknowledge the plan of God in our lives, ibig sabihin, si Jesus ang foundation ng iyong buhay because He restored you to your original purpose, yung dignified purpose. Ngayon naman, sabi dito, you will know that Jesus is the foundation of your salvation if you are not ashamed. If you are unashamedly proclaiming the gospel of Jesus Christ to the world. Ang ating pananampalataya kay Kristo ay hindi dapat manatiling pribado. Inutos niya na gawin mo yung pampubliko. Kaya tayo nagpabaptize. Bakit nung binaptize tayo doon ay proclaim natin that Jesus is Lord? Because we made it public. Hindi natin kinahihiya ang ebanghelyo at mismo ang ating Panginoong Kristo. Dahil siya, hindi niya po tayo ikinahiya. Ang ating pagkilala kay Kristo bilang pundasyon ng ating kaligtasan ay dapat maging publiko, hindi pribado. Tandaan po natin, si Kristo ay hindi ka ikinahiya, bagkus kinilala ka bilang kapatid sa harap ng Diyos. Kaya kung ikaw ngayon ay mayroong pong tinatawag na nahihiya ka na i-proclaim si Jesus, maaari naman ang reason is because hindi ka pa equipped. Maaari naman ang reason is napapangunahan ka ng takot of rejection. That is why importante yung mga fellowship group natin para sanayin po tayo doon. No? Pero ang isang tunay po na ang pundasyon niya ng kaligtasan ay si Kristo, siya po ay magiging open about his or her faith in public. Magiging bukas ka sa iyong pananampalataya sa publiko. Tandaan natin, ito nakakatakot pang isang verse sa Bible. Sabi ni Jesus, kung ikahihiya mo ako sa sanlibutan, i-deny din kita at kakahiya kita sa harap ng Ama sa langit sa araw ng paghuhukom. Dalawa yan nakakatakot na verses sa Bible. Yung lumayo ka sa akin, di kita nakikilala. At pangalawa, kung kakahiya mo ako sa araw ng paghuhukom, ikakahiya din kita. Sabi ni Jesus yon. At malalaman natin na si Kristo ang pundasyon ng ating kaligtasan kung meron po tayong puso na ipahayag siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay hindi mahihiya na magpakilala bilang mga anak ng Diyos na kung saan ay naligtas dahil po sa ating kuya, si Jesus po, the firstborn among many brethren. So yun yung second reason. Jesus is the founder of our salvation
because He sanctified us as God's children. Third reason, verse 14 to 15. Yung half na lang po ng verse 14. Tingnan niyo po. Hanapin niyo yung verse 14, yung second half ng verse 14. The third reason why Jesus is the founder of our salvation is because He defeated our adversary. Or adversary, yung enemy o kaaway po natin. Ginapi niya, tinalo niya ang atin pong kaaway. Sabi sa kalahati ng verse 14, through death He might destroy the one who has the power of death, that is the devil. Katatapos lang natin ng ating topic sa supernatural, no? Napag-aralan natin yung Satan, yung demonology, no? Nakita natin doon kung sino siya. In verse 14b, makikita natin dito na binasag ng Panginoong Jesucristo ang kapangyarihan ni Satanas. Ano bang kapangyarihan klase ito? Yung kapangyarihan sa kamatayan. Sa paraan na nilalagyan na ng takot ang puso at isip ng tao. Si Satan ang ating enemy. Anong kanyang power? Death. Anong kanyang weapon? Death. At ang Panginoong Jesucristo ang pundasyon ng ating kaligtasan, binasag niya yung kapangyarihan ni Satanas, ang kanyang gamit yung weapon niya, at mismong si Satanas ay kanyang ginapi. Kaya tingnan niyo, pansinin niyo. Ang mga unbeliever, takot mamatay. Tama po ba? Observation niyo po yan. Ang mga wala kay Kristo, natatakot po yang mamatay. Bakit? Dahil yung kapangyarihan ni Satanas ay ginagamit sa kanila. At the back of their mind, aminin man po nila ito o hindi, they are guilty of sin. Inaakusahan sila ni Satanas, tinatakot sila na ang paghuhukom o ang pagpaparusa ng Diyos ay nasa sa kanila once sila ay mamatay. Kaya, tingnan niyo po, ang mga wala kay Kristo, takot mamatay. Pero alam niyo po, ito yung kahanga-hanga sa Panginoong Kristo. Binasag niya yung kapangyarihan ni Satanas at tinalo niya si Satanas sa pamamagitan ng ano? Ng kanya ding kamatayan sa krus. Ang galing, no? Walang makakaisip nun. The final enemy is death. Pero si Jesus, nagapi niya si Satanas at nabasag niya ang kapangyarihan ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga may aklat the death of death in the death of Christ. Ang kamatayan ng kamatayan sa kamatayan ni Kristo. Kaya may ganong aklat si John Owen. Hindi alam ni Satanas na sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, magagapi siya. Nang ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay mula sa patay, kanya pong napagtagumpayan ang kapangyarihan ng kamatayan at kanyang napuksa si Satanas at ang kanyang kapangyarihan na kamatayan. At lahat ng mananampalataya kay Kristo, makakaranas pa din po tayong mamatay. Kahit nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, makakaranas po tayong mamatay. Ngunit, ito ay hahantong sa buhay na walang hanggan. That is the difference between the unbeliever and the believer. Ang unbeliever, because he knows that Christ has died and resurrected, pag siya ay namatay, he will also be resurrected to eternal life. Samantalang yung mga wala kay Kristo, pag namatay sila, hindi alam saan pupunta. Kaya, if Jesus is the founder of your salvation, you will not fear death. Hindi ka matatakot sa kamatayan. Yes, siguro pag nandun na tayo, malapit na po tayo na ihinga ang ating huling hininga, meron pa din konting takot. Pero, dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, mapapawi yan. Dahil meron kang pananampalataya na ikaw ay bubuhayin ni Kristo sa buhay na walang hanggan. And this is the reason why we who are in Christ have no more fear of death, because Satan in his power of death has no more power over us. We have life eternal in Christ Jesus. Sabi ni Zacharias Ursinus, sa kanyang commentary on the Heidelberg Catechism, question and answer number 45, sabi niya, the death of Christ has abolished, ano yung abolish? Pinuksa, winasak, sinira
He abolished the tyranny of the devil, ang pang-aapi sa atin ni Satanas, and destroyed the power of death. He has made us free from the bondage of sin, fear, and eternal death. Bakit nawala ang ating pagkatakot sa kamatayan? Dahil wala nang sumpa ng kasalanan. Dahil binayaran na yan ni Kristo, kaya ngayon ikaw ay may buhay na walang hanggan sa Kanya. At kinikilala natin ang Panginoong Kristo bilang pundasyon ng ating kaligtasan kung tayo mamumuhay ng walang pagkatakot sa kamatayan. Alam nyo kasi mayroon po kapag natakot, napaparalisa na. Hindi na makakilos. Pero bilang mananampalataya, kung si Kristo ang pundasyon ng ating pagkaligtas o kaligtasan, maring matakot pa din tayo. No? Especially itong mga huling panahon, no? Ang dami na nangyayari. Nagkaroon ng matinding lindol ngayon diyan sa may sa may North Pacific, no? Matindi yung mga tidal waves na nangyayari. May giyera ngayon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Patindi ng patindi yung mga nangyayari po. Minsan meron pa ding takot. Pero hindi ka mapaparalisa ng takot na 'yan. Dahil pag naalala mo na si Kristo ang pundasyon ng iyong kaligtasan, ginapi niya na ang kamatayan. Although we will still die physically, but spiritually, tayo po ay mabubuhay dahil tayo ay nakay Kristo na siyang may akda ng buhay na walang hanggan. And that is the third reason why Jesus is the foundation of our faith. At sa ating pagtatapos, ang ikaapat na dahilan kung bakit si Jesus ang pundasyon ng ating kaligtasan ay dahil sa verse 16 to 18. He empathized with us as our high priest. Nakikiisa siya sa atin. Nakikiramay. Nakikidalamhati. Nagkakaroon ng malasakit. May pagmamalasakit siya sa atin bilang ating punong saserdote. Sa verse 17, yung unang part ng verse 17, sabi doon, a merciful and faithful high priest in the service of God to make propitiation for the sins of the people. Gusto ko pong idagdag yung bandang huli, yung verse 18. Sabi sa verse 18, for because He Himself suffered when tempted, He is able to help those who are being tempted. Ang ikaapat na reason why Jesus is the founder of our salvation is because He empathized with us as our high priest. Naikwento ko na po ito sa inyo dati. Narinig niyo na po yung high priest, tama? Sa Tagalog, punong saserdote. Sino si punong saserdote? Siya yung nagdadala ng handog sa templo upang to make an atonement o pagbabayad sa kasalanan ng bayan ng Israel para sa kasalanan nilang dapat na mapatawad. So si high priest lang ang pwedeng magdala ng handog doon sa templo. At anong klaseng handog yun? Mga dugo. No? Especially on the Day of the Atonement, ipapasok yan sa Holy of Holies, isang beses lang ipapasok sa lugar na yun sa isang taon at iwiwisik yung dugo nung kanilang inihandog doon sa Ark of the Covenant. Kaya yung ating presentation, may Ark of the Covenant dito eh. Yan yung itsura niya. Iwiwisik doon bilang atonement for the sin of the whole Israel. And si Jesus ang ating final and greatest high priest. Bakit? Dahil nung siya'y nagkatawang tao, pumunta siya sa krus, hindi sa templo, pumunta siya sa krus upang dalhin ang kanyang dugo, hindi dugo ng hayop, at yung kanyang dugo ay siyang tinatawag po nating handog upang magbabayad or atonement para sa ating kasalanan. At pansinin niyo po, diyan sa mga talata, may word na propitiation. What is the word propitiation? Hindi natin to masyadong naririnig, no? Or na-encounter na word. Sa madaling salita, napawi ang galit ng Diyos. Alam niyo yung paggaling kayo sa initan, naglakad kayo ng napakalayo, pagdating niyo sa bahay, anong unang gagawin niyo? Di ba uhaw na uhaw kayo, iinom kayo ng tubig. At pag nakainom ng tubig, napapawi yung uhaw. Parang ganun po yung picture ng propitiation. Ang Diyos ay uhaw na uhaw
na parusahan tayo. Pero dahil sa dugo ni Kristo bilang ating punong saserdote, napawi yung kanyang galit dahil po sa dugo ni Kristo. Yun ang resulta ni Jesus as our high priest. Kaya tingnan niyo po, hindi lang siya high priest siya din yung handog Kaya nga, kinikilala siya as the Lamb of God. Dahil yung dugo niya, hindi dugo ng kambing, kundi ang kordero ng Diyos, ang anak, kaysa isang anak ng Diyos, ang siyang nagdala, hindi lang siya yung nagdala, kanya pang sariling dugo, ang nagkaroon ng propitiation sa atin. Kaya siya ang ating pinakahuli at pinakadakilang saserdote. Pero hindi doon po natatapos yun. Alam niyo po, yung mga saserdote ng Israel, parang mga celebrity yan Hindi ka pwedeng basta-bastang pupunta dyan para kausapin mo siya. Mag-a-appointment ka. Yung mga punong saserdote na yan, nasa likod ng pader ng templo at komportableng namumuhay. Hindi sila madaling i-approach dahil sila'y mahahalaga na mga tao sa lipunan ng Israel. Pero sabi po dito, si Jesus is not just the final and greatest high priest natin. He is a high priest that empathize with our suffering and weakness. Hindi kagaya ni Jesus, yung mga high priest ng Israel, they are usually hidden away behind the wall of their comfortable life. Si Jesus, iniwan niya yung komportableng buhay niya sa langit. Upang makisama sa mga maruruming makasalanang katulad natin. Upang maranasan niya ang naranasan ng mga mahihirap, upang maranasan niya ang naranasan ng mga may sakit, upang maranasan niya ang buhay ng isang tao. Hindi siya basta high priest lang, siya po ay nakikisalamuha, nakikibahagi, nakikiisa sa ating mga pagdurusa at ating kahinaan. Tama po ba? Kahit gano'ng katagal ka ng Kristiyano, may mga times pa din na mahina ka. Natatempt ka to sin. Maraming pagkakataon, kahit Kristiyano na tayo, we still suffer. Maybe financially, maybe relationally, maybe emotionally. We suffer because yung sin. Kasi kahit naging Christian ka na, you're not exempted sa suffering. Because God has a good reason for allowing suffering in your life. And that is to make us Christ-like. And that is to build our faith. And that is to use us for its purpose. We still suffer, and we are still weak. At si Jesus, as our high priest, He did not only serve us para mapatawad. He knows how it feels to be human beings. Naranasan niyang magutom, naranasan niyang mauhaw, naranasan niyang malungkot, umiyak nga siya Naranasan niyang magalit, naranasan niya na masaktan, ang kaibahan lang, He did not sin. Kaya si Jesus, He truly empathized with us in our moments of suffering and weaknesses, which makes Him the greatest and final high priest ng ating buhay. He is the founder of our salvation kasi hindi ka lang niya iniligtas. Dinanas niya ding maging katulad mo. At ako. Kaya sabi ni Herman Witsius, sa kanyang sulat na Economy of the Covenants, ang ganda po ng sabi niya, bulayin niyo po ito. He took on our nature. Kinuha niya ang kalikasan natin bilang tao. What is the purpose for that? That He might be a merciful and faithful high priest. Not just a high priest na magde-deliver noong tinatawag na handog for our salvation, and then bahala na kayo, hindi. He took on our nature. Bakit? Dahil gusto niya maging merciful and faithful high priest, not only in offering Himself, but in knowing by experience
the griefs of His people. Sabi ni Herman Witsius sa Economy of the Covenants. Kaya ito po mga kapatid, this is the last na mark. If Jesus is the founder of your salvation, in times, in moments of suffering, in moments of weakness, tinutukso tayo, nagdudusa tayo sa ating buhay Kristiyano, if Jesus is the founder of your salvation, hindi ka lalayo sa Kanya. Instead, you will draw near to Him. Bakit ka nagdo-draw near sa Kanya? Mga kapatid, hindi mo pa yon kagagawan. Because sabi ni Jesus, He will draw us to Him. Ako, inamin ko, minsan nagtatalo kami ng Lord. At sa huli, nagsusorry ako kasi alam ko hindi ako kailanman mananalo sa Kanya. Bakit ganun yung relationship ko sa Kanya? Because I know that He understands my suffering and my weakness. After nun, bati na ulit kami. Sorry Lord, gilingkod pa rin ako sa iyo. Kasi bilang tao, that is yung relationship natin sa Kanya. He is not a distant high priest. Pwede mong ibuhos lahat. Sabi mo na lahat, no holds bar, iiyak mo lahat sa Kanya. And after nun, naalala ko nga, minsan nakakatulugan natin eh. Kaya tingnan nyo sino tong prophet na to, na na-depress? Si Elijah. Di ba? Na-depress na siya sa buhay niya eh. No? Nag-imo-imo siya eh. Pero kinatagpo siya ng Panginoon. Nakatulog lang siya, pinakain lang siya, go ulit. We have a high priest that is able to empathize with our sufferings and weakness. Yun ang kagandahan sa Diyos natin. Hindi ka tulad ng mga huwad na Diyos, yung mga Greek gods, di ba? Nandun lang sila doon sa kanilang langit, no? Especially yung mga Greek gods, sina Zeus, sina Poseidon, andun lang sila sa kanilang domain, hindi nila naintindihan yung kanilang. Kaya yung tunay na Diyos natin, si Jesus Christ, He is our high priest who is able to empathize with all our sufferings and our weaknesses. Jesus is the founder of our salvation. Dahil sa apat na bagay pong yan. Si Jesus ang pundasyon ng ating kaligtasan. Una, dahil sa He restored our human dignity. Yung kahiyahiyang buhay natin ay ibinalik niya sa Kanyang original na plano. Pangalawa, Jesus is the founder of our salvation because He sanctified us as God's children. Inihiwalay niya tayo sa mundo na mapapahamak. At kinilala tayo bilang anak ng Diyos at proud si Jesus sa iyo bilang Kanyang kapatid. And Jesus is the founder of our salvation because He defeated our adversary. Si Satan, he cannot move. Hindi siya pwedeng gumawa sa buhay mo nang walang pagpapaintulot ng Panginoon. At siya ay gapi na. Wala na siyang kapangyarihan sa iyo. Maaari ka niyang takot-takutin sa hinaharap, maaari ka niyang akusahan ng iyong kasalanan, pero basag na po ang kapangyarihan na iyon. Dahil ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan kay Kristo. And finally, si Jesus po ang pundasyon ng ating kaligtasan dahil siya po ang ating high priest who is able to empathize with our suffering and weakness. He empathized with us as our high priest. Kaya yung challenge natin sa umagang ito ay napakasimple. Let us acknowledge Christ as the founder of our salvation. Do you remember the preaching last week? Pastor Boy, naalala niyo yung preaching niya last week? Naalala niyo po? Sa Matthew chapter 7, verse 23 to 27, is the parable of the wise builder. Remember? Naalala niyo? Baka nakalimutan na. Naalala pa yung episode ng ano mang pinapanood natin. Yung preaching last week ay yung tinatawag natin the parable of the wise builder. Tama? Anong pinag-uusapan doon? Anong kaibahan nung dalawang nagtayo ng bahay, isa sa batuhan, isa sa buhanginan?
Dumating ang unos, no? Parehas naman binagyo, ngunit yung nagtayo sa buhanginan, nasira ang kanyang tahanan. Yung po nagtayo sa bato, nanatili ang kanyang bahay. Ano po yung kaibahan doon? Pundasyon. Now, Jesus is the founder of our salvation. Kung hindi po si Kristo ang pundasyon ng ating buhay, ang ating buhay po ay magigiba. Alam niyo yung storm na sinasabi doon, actually yung iba kaagad ang interpretation, problema sa buhay. You know, alam niyo po, yung storm na sinasabi doon sa Matthew 7 is God's judgment. Hindi yung mga simple-simpleng problema lang dito sa mundo na nagkaroon ka ng karamdaman, wala kang pera, may nawala kang mahal sa buhay. Hindi po yung storm na sinasabi doon. Yung sa parable na yon, yung storm na sinasabi doon ay yung judgment ng Diyos. Kaya sinasabi po doon sa parable na yon, on the day of judgment, yung mga tao na ang pundasyon ay kay Kristo ang siyang maliligtas. Kaya hindi nagkataon Sa preaching last week at yung preaching ngayon, nag-meet sila. Be wise. Be the wise builder. Build your foundation on Christ. Ito po yung ating gawin. Kasi sa umaga pong ito, tayo ay magkakaroon ng pagkukomunyon. At ang komunyon pong ito ay pagpapaalaala sa atin ng kaligtasan na ating natamo sa Panginoong Kristo. Ay tumayo, and let us prepare for our communion. Awitin na po natin yung ating awit pang komunyon.